Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kamutya. Ayan, ako'y nagbabalik na naman po at magbabahagi na naman po ako ng mga halamang gamot na nandyan lang po sa palipaligid. Okay, pero bago po yan, ay gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga subscriber ko, lahat po ng nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, pagpalain po kayo. At salamat po sa patuloy na suporta, sa tsatsagang makinig, manood. Maraming salamat po. Sana nakapulot po kayo ng konting aral. Okay? At sa mga bago pa lamang pong napadaan sa aking channel, please paki-subscribe na din po, pakipindot na rin po ang notification bell, at like and share na din po kung inyo pong naibigan, at para ma-share nyo na rin po sa mga wala pa pong alam. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayo ng poong may kapal. Ang isi-share ko po sa inyo ay ang halamang aswete po na tumutubo lang po dyan sa paligid. Baka yan lamang po ang tanim nyo dyan sa bakuran nyo. At ayan po, kung para nyo po malaman, ayan po ay gamot po. Pwede po nating pagkunan yan ng mga gamot ng mga panandali ang lunas po, or panglunas po sa mga karamdaman. Ayan. Kung kayo po ay may puno po ng aswete dyan, at yan lamang po ang tanim nyo, herbal po yan mga kapatid. Gamot po yan sa diabetes, diarrhea, lagnat, napaso, malaria, hepatitis. Yan. Ang dahon po ng aswete ay madalas pinakukuluan po at iniinom, kasi pwede po yan gawing parang tsaa. Ayan, gagawin pong parang tsaa. Kung kayo po ay may karamdaman, gawin nyo pong tsaa yan. Bagamat marami pong mga halamang gamot na nasa paligid po natin, gamot po para sa lahat. Iisang puno lamang po nagagamot po, marami pong klaseng pwedeng gamutin. So tayo, dumako din tayo sa aswete. Kung yan lang po ang puno ninyo, ay aswete po ay nakakagamot din po. Maari din pitpitin ang dahon nito, pahiran po ng langis at itapal po sa mga bahaging apektado po. Ayan. Ang buto naman, maaring durugin ang mga buto po. May mga buto po ng aswete po. Maari pong durugin po ito at pakuluan, ipainom po. Pwede rin pong inumin ng may sakit. Maaari din po itong katasin, kasi naglalangis-langis po yan eh. Maaring katasin po, dikdikin po siya, yung buto po yan, yung langis, at yung kulay pula nito po, yung nagkukulay pula po siya, parang food color yan, gamot din po yan. Ayan mga kapatid, sa balat po, ayan, sa balat po maaaring pakuluan at gawing tsaa. Yan, kung mayroon po kayong mga sakit po sa balat, yung mga sakit-sakit sa balat, ayan, mga kagaya ng mga pantal-pantal, ayan, makati-kati, maaring gawing pakuluan po, ang gawing tsaa po, pakuluan ang dahon or balat, ang balat po. Yan, sa mga namamagang katawan o nagmamanas po mga kapatid, yan, sa mga nagmamanas po, ay nakakatulong po ang katas ng dahon. Kakatasin po ang dahon at balat po ng kahoy ng aswete po. Yung balat at dahon po pagkatasin po, at maari pong inumin yan. Yung katas po, 2 kutsara po ang inumin nyo 3 times a day kung kayo po ay matanda na nagmamanas. Ayan, 2 kutsara po ng katas po ng dahon at balat. Ayan, para po humupa po ang pamamaga. Sana po ay pinapakinggan nyo po. Para po humupa po ang pagmamanas po ng ating katawan. Ayan po. Ayan. Diabetes naman po, kung kayo po ay may diabetes. Ayan. Ito rin pong aswete na ito ay nakakagamot din po. Ang katas po, yung nagmamantika po na makukuha po sa buto ng aswete, yung parang pag pinunas po natin, makintab-kintab sa kamay at may kulay. Yan po ay may kakayahang makapag-alis ng sakit ng diabetes po. Ayan. Pag-control po ng level ng asukal natin sa katawan. Yan po, ang katas po niyan ng nagmamantika, yan po ay iinumin po.
Ayan, kakatasin po natin yung nagmamantika. Yung nakakatas po yan pag medyo bata pa po ang mga buto. Yung kapag tuyo na, mahirap na pong katasin yan mga kapatid. Kaya yung mga sariwang-sariwang buto, yun po ang kakatasin. Yun po ang iinumin. Ayan, inumin nyo po, katasin nyo po yung mga buto. Yan po ay iinumin 3 times a day po, 2 kutsara po nakatas. Okay. Para makontrol po ang asukal natin sa katawan. Ayan. Sa mga nako, ayan po, sa mga chickboy dyan at lalakero, mga babaero, ayan, ito po ay gamot din po ito sa tulo o gonorrhea. Yung pong klase ng sakit na nakukuha po sa iba-ibang taong pakikipagtalik sa lalaki o babae mga kapatid. Ayan, ito po ay nagkakaroon po ito ng rashes, ganyan, or mga parang kitong or sakit sa balat po na nagsusugat-sugat na nagtutubig-tubig sa labas ng balat nyo. Yan. Pag mayroon po kayong ganyang sakit na nakuha nyo sa pakikipagtalik mga kapatid, na kung kani-kanino lang dyan, mga dumi, ayan, ang dinurog po na buto ng aswete, yung dinurog po na buto, ayan, ay mainam pong ilagay sa apektadong bahagi ng mga sugat-sugat po, dulot po ng tulo o gonorrhea po. Yun po yung nagkakaroon ka ng sugat-sugat sa balat na nagtutubig-tubig, yung buto po na dinurog. Ayan, ilagay po sa mga sugat. Yan po ang ilalagay nyo po, yung pinulbos na po na buto. Ilalagay nyo po yan sa mga sugat-sugat mga kapatid, dulot po ng tulo at gonorrhea. Ayan mga kapatid, ayan, sana may natutunan kayo ang mga lalakero at babaero dyan. Okay, at sa mga hirap naman din po sa pag-ihi, ayan, mayroon po kasing taong minsan bigla lang dumarating nung nahihirapan umihi, ganun. Ayan, sa mga nahihirapan pong umihi, ang katas po ng dahon ay pwedeng makagamot po. Ng katas po ng dahon ng aswete ay pwede rin pong makagamot. Kakatasin po ang dahon at iinumin. Ayan, 2 kutsara po nakatas 3 times a day po. Ayan, lalo na sa mga ako ginagamit ko po yan, yung aswete po na yan, panggamot po. Kaso hindi ko pa na try dito sa mga ganito yung mga buto, pero madalas ko pong gamitin sa pagluluto kasi may puno po ako ng puno ng aswete po. Ayan, pero madalas ko pong pinanggagamot yan, nilalaga ko rin po yan. Ayan mga kapatid, at iniinom. Ayan, kaya alam ko pong mabisa po yan sa mga sugat dulot ng kati-kati mga kapatid. Ayan, yung mga sugat na kati-kati, hindi po yung kaninang sinabi ko mga kapatid, tinatapal ang mga dinurog na mga buto-buto sa mga sugat-sugat po. Ayan, hindi lang po yung sugat na dulot ng pagtalik, yung sugat na dulot ng sakit ng tulo o gonorrhea. Yan, lahat po ng klase ng sugat ay pwedeng magamot po ng dinurog na buto. Ayan, magaling po yan. At maiiwasan din po na magpeklat kapag yan po ay tinapalan nyo ng mga dinurog na buto po. Ayan, sana po may natutunan kayo. Sa sore throat naman din po, excuse me, sa lalamunan, kung masakit po ang lalamunan, yan, maglaga lamang po ng dahon ng aswete, ipangmumog po, lagyan po ng asin upang maibsan po ang pananakit ng lalamunan o pamamaga po. Yan, gamot din po yan. So kung yan lang po ang wala po tayong pambili ng gamot sa butika, lalo na mahirap din pong bumili ngayon ng mga antibiotic kung walang reseta, ayan, mag-herbal na lamang po kayo. Ganon din po ang ginagawa ko sa mga apo ko, puro herbal. Nandito lamang po sa paligid ko. Ayan. Sakit din po ng ulo, ang dahon yan ay pwede rin pong itapal. Painitin po muna, lagyan po ng langis, itapal po sa noo po yung dahon. Maging sa nagsusuka po,
Kung tayo po ay nasusuka, magpakulo lamang po ng dahon ng aswete. Gawin din tsaa mga kapatid. Parang tubig po, gawing tsaa po mga kapatid upang mawala po ang pakiramdam ng pagsusuka or nasisikmura ka, kaya ka nasusuka. Ayan, maglaga lamang po tayo ng dahon mga kapatid para mawala po yung pagsusuka. Ayan, sakit ng tiyan, bata o matanda, ayan, magpainit po ng dahon. 3 dahon po sa bata kasi maliit lang po ang tiyan na tatapalan. Ayan, 3 dahon po pa idarang sa apoy, lagyan po ng langis at itapal po habang mainit-init pa. Tapal po sa tiyan. Sa matanda naman po, 5 dahon, siguro kakasya na po yan. 5 dahon po, lalagyan din po ng langis at idarang sa apoy at itapal po sa tiyan. Ayan, marami pa po ang mga iba't ibang sakit na pwedeng magamot ng ating mga nakatanim lamang po dyan sa paligid. Hindi po natin alam kung tayo po ay hindi po tayo mahilig sa herbal. So hindi nyo po alam na ang mga halaman yung nandyan sa paligid ay pwede nyo pong ipanggamot, panglunas sa mga iba't ibang klase ng sakit po, ang aswete po. Yan, ito din po ay ginagamit sangkap, hindi lamang po panglunas sa mga sakit, sangkap po sa lutuin. Kagaya ko po, ako ay ginagamit ko pag nagpapansit po ako, hindi ko na po nilalagyan ng toyo. Ang ginagamit ko po ay ang aswete po. Yung buto po ng aswete, bago po ako magprito ng bawang, ipiprito ko po muna siya sa mantika, so magkukulay na siya at tatanggalin ko na po siya. Ayan, tatanggalin ko yung mga buto. Saka ko na po igigisa po ang dapat kong igisa. Tapos mga kapatid, hindi po ako bumibili ng aswete na durog na kasi hindi ko alam kung pure po yun. So mas mainam bumili po tayo ng aswete na talagang buto pa po. Kasi magkukulay naman po yan sa mantika. Ayan. Ginagamit din po yan ng mga food color. Ayan, marami pa pong iba na pwedeng gamitin. Ginagamit din pong sangkap yan sa mga lipstick po. Yung kasi nga yung kulay po niya. Ayan mga kapatid, sana po may natutunan kayo mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig sa inyo. Ayan, ang dahon ng aswete ay gamot din po. Ayan mga kapatid. God bless you all po. Maraming salamat po. Love you all.